At ayan nga ho, nagbabalik ang inyong likod, Carlo Mendez TV sa araw ng Sabado. Abangan na pag-uusapan natin ngayong gabing ito ng lagim. Charot. 3, 2, 1, let's go! So ayun nga ho guys, yung nangyari kahapon na nung isang araw na hamunan ni Sitin Shi and sinagot naman ng Team Palaboy. Kahapon sinagot ng Team Palaboy kung maglalabas daw sila ng audio, hindi sila papatol sa 60,000 na to. Ang total kasi siguro nung time na nagla-live si Sitin Shi, hindi pa na total lahat nung nag-pledge, yung nagbigay ng pera, nag-donate, ayan. So in totality, ayan, meron silang 60,000 pesos para ibigay doon sa Team Palaboy Kuno, para ilabas ang audio. Ayan. Ang sabi pa nga ni Sitin Shi, bakit sa akin yung ibibigay? Bakit ako ang makikipagkita sa inyo? Parang ganun na. Ang mga kabunsuan ang nagsasabi niyan. Siyempre, si Sitin Shi naghamon. Natural, siyempre. Ano iisipin ng mga tao, diba? Kaya Sitin Shi ipapakita. Okay. Walang proper deliberation no guys. So, ganyan. So, given na yan, okay. Parang nangyari, i-correct na natin. Ang nangyari, parang si Sitin Shi, ang gustong sabihin siguro ni Sitin Shi is, siya lang ay naging medium. Okay. Namagitan lang siya para maipaabot sa Team Palaboy ang hinaing ng mga supporters ng kabunsuan. Ayan, ganun siguro yan. Okay, sana tama tayo. So, kaya, hindi naman siya per se ang dapat mag-receive ng audio kung maibibigay man itong Team Palaboy. Ayan. Pero, hindi po nga payag ang Team Palaboy sa 60K. Kasi, hinahamon din ng Team Palaboy na maglabas kayo ng milyones. 1 milyon. Sabi nga ni AC kagabi habang papunta sila sa Cavite sa Team Palaboy House, sa TP House, sabi nga niya, naka-live si Rocky Rocha kagabi, sabi nga niya, pinusta ko na nga pati yung bahay ko tsaka sasakyan ko maliban doon sa 1 million. Ayan. So, doon daw. Ang una naman kasi naghamon, ang kampo ni Migs Molino ang unang naghamon dyan. Ayan. Sarili ko itong opinion, guys. Kung gusto nilang perahan ang community ni Migs Molino, di dapat todo sila bakbak doon hanggang ngayon. Nag-iiba na nga sila ng topic, di ba? To be fair enough, naggumagawa na nga sila ng ibang content nila. Tapos, kayo naman, provoke kayo ng provoke naman na ilabas nyo, gito, ganyan. Syempre, sasagutin naman kayo ng kabila. Di ba? Ito, ang sa aking sariling opinion at analysis, dahil may nabasa akong comment kagabi doon sa live ni Sitin Shi, may nag-comment doon na karapatan daw ng kabunsuan na malaman ang katotohanan kaya ilabas na daw yung audio. Ang opinion ko naman dyan at analysis ko, bakit ang katotohanan sa Team Palaboy ninyo hahanapin? Doon nyo dapat hanapin ang katotohanan sa inyong founder, doon kay Migs Molino. Siya dapat ang magpaliwanag sa inyo kasi kayo ay naaanib sa community ni Migs Molino. Ayan ho, para maliwanag lang. Hindi jurisdiction. Ito, gamitan na natin ng pampolitika ito, Hindi jurisdiction ng Team Palaboy ang community ni Migs Molino para ang Team Palaboy ang sasagot sa mga tanong ninyo tungkol sa inyong idol. Ayun yon, guys, para clear tayo lahat. Ayan. And then, dito naman sa mga supporters ni Migs Molino, totoo yan, may karapatan kayong malaman kasi kayo ang nagfa-funds. Kayo ang nagfa-funding sa lahat ng mga activities na ginagawa ni Migs Molino. May karapatan kayo na alamin ang totoo kung ano ba itong nangyayari sa paligid, ano ba itong naglalabasan na issue tungkol sa idol ninyo, sa founder ninyo. So, sa sarili kong opinion at analysis, ang may karapatan na magsagot sa lahat ng ito is si Migs Molino at si Pastor.
Sila ang dapat ninyong tanungin. Hindi nyo dapat bigyan ng responsibilidad ang Team Palaboy sa pagpapalabas ng katotohanan dahil ang involved dito as ang inyong founder sa community ninyo. So, ang may jurisdiction dyan sa katotohanan na sinasabi ninyo is ang inyong founder itself at ang kanyang manager na si Jethro. Ganun lang yung aking simpleng analysis at opinion. Diba? So, kung sabihin yung sila kasi nag-umpisa na hindi naman ninyo matrace out na sila ang nagpalabas ng audio na yun dahil ako din mismo nakita ko na sino ba yun? Ano ba pangalan nung nagpalabas ng audio? Dami account ang nagpalabas. O so, sa dinami-dami ng nakasama ni Mix Molino, maliban ninyo kung sino ang nag-record nun. Nagkataon lang talaga kasi na nagkaroon ng awayan itong mga ex-defenders niya at si Migs Molino itself at ang kanyang manager na si Jethro. Kaya, natural, ang focus ninyo tuwing may lalabas na negative issue tungkol sa idol ninyo, sa founder ninyo, is si Team Palaboy ang sisisihin ninyo. Di ba? Pero, syempre, hindi naman natin maiwasan yan. Karapatan naman ninyo yan na manisi. May karapatan mamanisi dahil. Ano ba yan siya? At eto pa isang komento ko guys sana para maiwasan ang mga kaguluhan guys. Yung mga post naman ninyo sa T-Bots. Grabe naman yan. Kagaya nito, naka-flash sa inyong screen. Ayan. Gumagawa lang naman ng drama itong si Kent at saka ng juwa na si Kenzo. Tapos lalagyan ninyo ng ganyang caption na nagtutulungan mambudol. Ano ba yan dyan? Totoo ba yan? Yung nakikita ko dyan. Ayan, di ba? Tapos ang magjowa ng timpalubog. Di ba? Kayo din mismo kasi dyan sa nagpo-provoke din kasi kayo. So, paano hindi kayo sasagutin? Sa totoo lang, iba na yung topic nila sa Timpalaboy. Kung napapansin niyo naman yan, di ba? Sumasagutan talaga sila kapag importanteng mga issue kagaya nung kahapon na ng hamon si Sitin Shea. So sinagot talaga nila yon. Kasi kung hindi sila sasagot, sasabihin niyo, ay wala talaga silang hinahawakang audio. Di ba ganun yun? Ganun yung magiging yun? Implikasyon sa inyo. So, syempre, hindi rin naman magpapatalo ang Team Palaboy pagdating sa ganyang mga usapin. Ayan. So, ang sa akin lang sana, yung mga post naman, wala namang, kung i-distort ninyo yung mga muka ng mga ibang tao, kahit hindi pa yung mga Team Palaboy, guys, okay lang naman yan. Yung mga terminology naman, guys, kaya nagkakaroon ng gulo kasi nga nanggagaling din sa ibang tao at pinupukol nyo sa ibang tao. So, ngayon magkakaroon ng salpukan, tapos ngayon magsisisihan. Pag nagkagulo, magsisisihan. Tapos, uunahan ninyo ng ganyan-ganyan na joke na post ang Team Palaboy. Tapos, pag ginantihan ang inyong idol, magagalit na naman kayo. O bakit? Kayo lang ba ang may karapatan na gumawa ng ganyan? Sila walang karapatan na gumante, di ba? Yun. Kung gusto ninyong maiwasan na matira ang idol ninyo, huwag din kayo mantira doon sa kabila. Ayan guys ang about sa wiretapping law, ayan, naka-flash sa screen ninyo ang ibig sabihin ko ano ang mga bawal sa wiretapping. Ayan. Bawal na i-record ninyo yung kahit anong devices na gagamitin, bawal ho kasi yan. So, kinukondemn naman natin yung ganyang mga gawain na ganyan. Hindi natin dapat i-tolerate yung ganyan. Pero may mga certain situation kasi guys na kaya ginagawa ng ibang tao yung ganyan na magre-record na palihim dahil nga for evidence. For evidence. Kagaya nung kay former President Gloria Arroyo na wiretap nung kay Hello Garci, naalala nyo ba yun guys? Na wiretap siya nun. Hello Garci? Yung sana doon sa tumaas ako. Yun ba yung sinabi ni Gloria Macapagal dati? Kasi di ba kalaban niya dati si Fernando Poe Jr. Ayan. So, na wiretap siya nun.
Even the president, hindi ligtas sa wiretapping, guys. Kaya wag kayong dyan, ha? Kaya lang, wag lang kayo papahuli. Kasi may talagang, that is a criminal offense and may kaakibat na imprisonment yan. And hindi ako nagkakamali, 100,000 na fine or di ko lang sure. Basta may fine yan. Hindi ko lang sure kung bailable yan. Pag napatunayan na nag-wiretap ka talaga, nag-guilty ka, na verdict ka, lumabas ang verdict na guilty ka sa wiretapping, di ko lang alam kung yan ay bailable. Or kung ang bailable is yung kung may piyansa. Ayan. Di ko lang sure yan, ha. Kasi ang mga drugs kasi, guys, nasa judge kasi yun, eh. Kung gaano kabigat yung kaso, so nasa kanya yung kung i-honor niya. Pero pwede kayo mag-appeal sa Court of Appeal na mag-appeal kayo para magkaroon ng bail. Fair naman yung batas, eh. Wala ba kayo napapansin sa aking alindog ngayon? Alindog. Dumating na kasi ang microphone ko. Ito, flex ko lang, ha. Hindi ito pagmamayabang. This is, hirap ang English, eh. Proud lang ako na sabihin sa inyo na dumating na ito. Ito yung sinasabi ko sa inyong mic. Ayan, Yan. Pang-professional kasi ito na microphone. Hello. Kilala nyo ba ako? Ako sa Ate Lutz. Ito siya. Mura lang naman to, guys. Unlike no sa mga ibang vlogging equipment na, di ba, yung isang kit, isang package na nung microphone, tapos yung V8 card, di ba? Ito separate kasi. Kaya ito, para may idea kayo. 1,300. Ayan. Pero maganda yung kanyang quality, guys. Kasi pang recording siya. Ayan. So, ayun. Nag-iipon na ako ng mga gamit talaga sa vlogging para at least, parang nag-upgrade lang ako, guys. Ayan nyo yan. Alam nyo yan. And gusto ko palang i-announce dito na bukas guest ako ni Poknot, ha? Inimbita niya ako na maging guest doon sa kanyang channel. So, may interview portion doon tungkol sa aking pagkababae. Charot. May interview doon, interview, mga pag-uusap. So, manood kayo, ha, doon sa mga gustong manood. So, ayaw naman, okay lang. Kung ayaw sa amin, di naman kami namimilit. Kaya abangan nyo yan na. Itatanong ko pa mamaya, hindi ko pa kasi alam yung exact time, wala pang sinasabi si Poknot, pero after my vlog na ito, itatanong ko sa kanya mamaya. So, ayun, sana magkaroon na ng clarity ang lahat ng mga issues sa paligid. And keep safe everyone. Ito muna ang ating maiksing vlog sa araw ng Sabado. Tinry ko talaga itong magandang microphone. Buti pa yung microphone, may ulod. Ang ganda ng ulo niyan, no? Charot. Ulo is real. So, ayan nga, Carlo Mendez TV is signing off. Keep safe, everyone, and have a blessed evening to all of you guys. May nakalimutan ba akong sabihin? Basta ayaw nila ng 60K. 1 million to 2 million daw ang sabi ng Team Palaboy. Ayan. Bisita nyo rin kasi yung kanilang live, lalo pa kay live ni Rocky Rocha kagabi, na hindi sila pumapatol doon sa ganong amount. Kahit 60K pa. Ngayon, kung hindi naman kayo papayag na million, forget it. Yun ang kanilang gusto, So, kung pipilitin niyo na kayo ang magsasabi ko anong amount, hindi naman sila pwedeng diktahan na ito lang gusto namin, ibigay niyo na. Hindi naman pwedeng sapilitan. Diba? Ayan yan. Yan. Carlo Mendez TV signing off. Bye-bye.